Magandang umaga mga kapatid. Muli tayo napapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya sa atin, sa kanyang patuloy na pag-iingat sa atin, maging sa ating sitwasyon. Ang Diyos ay mabuti sa atin, kaya nararapat siya sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri. At sa umagang ito, samahan niyo pa ako sa panalangin. Patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita. Let us pray. Dakilang Diyos, we thank you once again for your mercy and blessing to us. Thank you so much that we have the Lord Jesus. We have our Savior who died for our sins, who cleansed us and reconciled us through His death on the cross. And we thank you that we have access to your throne of grace because of Him who died for our sins. And we thank you, Lord, for saving us, for your love and mercy toward us, though we are unworthy and we deserve only your wrath or judgment. And yet, because of your mercy and grace, kayo po ang siyang umabot sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa oras na ito, samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita, particularly dito sa Book of Revelation. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo pa ako sa pagbabasa ng kanyang salita dito po sa Book of Revelation. Nagkakaroon po tayo ng series of messages, and then titingnan natin po ang verses 4 to 8. Revelation chapter 1 verses 4 to 8. Verse 4. John, to the seven churches in the province of Asia, grace and peace to you from Him who is and who was and who is to come, and from the seven spirits before His throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood, and has made us to be a kingdom and priests, to serve His God and Father. To Him be glory and power forever and ever. Amen. Look, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him, and all peoples on earth will mourn because of Him. So shall it be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Praise God for the reading of His Word. Sa verses 4 to 8, titingnan natin, the goal is for God's glory. So, sa verses 4 to 8, the goal is for God's glory. The churches mentioned as the recipients of the book in verse 4 are further identified in verse 11, and then they are directly addressed in chapters 2 and 3. What we have in Revelation then is an apocalyptic prophecy in the form of a circular letter. So nabanggit ko ito sa aking unang message na kung saan ito'y sinulat ni John, though it is an apocalyptic prophecy dahil ito'y propesya sa mangyayari in the near future, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ngunit tandaan natin na ito ay circular letter. Ang purpose nito ay babasahin. Binabasa ito particularly sa seven churches na binanggit ni John sa chapters 2 and 3, and binabasa nila ito sa kanilang public gathering, sa kanilang worship service. Kaya pagka binabasa din natin ang libro na ito, magbibigay sa atin ng encouragement dahil yun ang purpose, yun ang layunin ng ating Panginoong Hesus na dapat nating mabasa, dahil una, ito ay sinulat upang maunawaan at pinahayag na ito ng Panginoon sa atin. Kaya bawat nagbabasa ng kanyang salita, particularly dito sa Book of Revelation, ay ito'y nauunawaan sa pamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu, at ang intention nito ay para sa ating personal growth or sa ating spiritual deepening, sa paglago sa ating understanding sa kanyang salita. This book is a circular letter addressed to Christians in churches. That means it is written to encourage Christians. So ang layunin nito
upang bigyan ng encouragement yung mga mananampalataya na sila'y dumaranas ng pagsubok, ng pag-uusig dahil sa kanilang pagsunod kay Hesukristo. Yan ang makikita natin dito sa chapters 2 and 3 at maraming mga compromises dahil sila ay naging lenient sa kanilang pananampalataya at sila'y tumalikod na. Nandun na sila sa punto na gusto na nilang tumalikod, mag-compromise at maaaring totoo din yan sa karanasan ng ilang mga Kristiyano at maging sa mga churches sa kasalukuyan na sila'y tumatalikod na sa mensahe ng Ebanghelyo at hindi dapat natin gawin dahil sa pressure ng mundo, dahil sa gusto nating mag-conform sa mundo, gusto nating magiging identify dito sa mundo, ay gusto nating talikuran ng ating pananampalataya. Dapat hindi natin yan gawin dahil ang ating allegiance at the end of the day, ang ating Panginoong Kristo na siyang nagligtas sa atin at gusto nating sumunod sa Kanya hanggang sa ating huling mga hininga. Ang ating Panginoong Kristo na siyang nagligtas sa atin, na siyang nagpawalang sala sa atin sa pamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, the main point is that as we look at verses 1 to 8, we see that God reveals Himself so that those who know Him are blessed and praise Him regardless of their circumstances. So ano man ang iyong kalagayan sa kasalukuyan, tayo dumaranas ng pandemic dulot ng COVID-19. Marami nang nasawi sa ating bansa na hindi lang sa bansa natin, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Particularly sa Amerika, napakarami nang nasawi dulot ng sakit na ito at dapat tayo magpatuloy sa pagtitiwala sa Kanya sa kabila ng ganitong pangyayari. Verse 4, John addresses the 7 churches that are in Asia. The number 7 represents completeness or totality or fullness. These 7 also represent all other churches in Asia and likely the universal church as well. So, ang intensyon ni Juan nung ito'y kanyang sinulat sa pamagitan ng kanyang natanggap na pangitain mula sa anghel na sinugo ng ating Panginoong Kristo, at makikita natin dito na ito'y para sa 7 churches. So yung recipient ng letter na ito, ngunit hindi lamang sa 7 churches. I'm sure itong 7 churches, ito ay representative of all other churches in Asia at maging sa panahon natin sa kasalukuyan. Ito intended rin sa atin upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Obviously, these are not the only 7 churches in the province of Asia, but they are representative of all the churches in Asia. So the term 7 here emphasizes the full and complete work of God's Spirit as well as the Spirit's connection to the 7 churches. And the reference to the 7 spirits who are before His throne sa verse 4 is a reference to the Holy Spirit. So isang persona ng pagka-Diyos sa kanyang Trinidad. And so by greeting the churches with grace and peace from the Father, the Spirit, and the Son, John greeted them with grace from all 3 persons of the Godhead. So Revelation has the most developed Trinitarian theology of any New Testament book. So makikita natin ng Diyos nagpahayag sa 3 persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But these 3 are one God. There is no such thing as 3 gods, and hindi ito parang isang persona lamang, kundi there are 3 persons distinct. Yung pagka-persona ng Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But these 3 are one God. But they are equal in power, in divinity. Yan ang makikita natin sa Scripture. Mahirap man ito maunawaan in our human capacity, ngunit sapat na ang Diyos nagpahayag sa atin sa 3 persona. And the big idea here, John's greeting from the Father, Spirit, and Son results in praise to God and anticipation of Christ's return, and is a powerful reminder of God's sovereign control over the universe. So ang Diyos ang siyang may control sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa lahat ng mga pangyayari,
Ang Diyos ang siyang may control at nag-orchestrate sa lahat ng event. Kaya hindi tayo dapat matatakot dahil mas makapangyarihan ang Diyos natin kaysa mga bagay rito sa mundo. Ang Diyos ang siyang nakakaalam maging ng ating buhay. Kaya dapat nating ipagkakatiwala sa Kanya anumang mga kabigatan at alalahanin dahil ang Diyos natin ang siyang may hawak sa pangkalahatan. Kaya tuwing binabasa natin ang Kanyang salita, ito'y nagbibigay sa atin ng comfort, ng strength upang tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya at magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang mga nangyayari sa ating buhay maging sa dito sa mundo na hindi alam ng Diyos dahil pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng mga event maging sa mga maliliit na bagay na nangyayari sa kasalukuyan. So the source of grace and peace is the triune God, Father, Spirit, and Son. Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Christ is identified in three specific ways. First, He lived as a faithful witness to the Father and the Father's plan, attesting to what is true and exposing the lies of Satan. So yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. As such, Jesus provides the ultimate example for believers. The supreme expression of His faithfulness was His obedience unto death on a cross. Yan ang makikita natin, for example, sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8, na ang Panginoong Jesucristo ay sumunod sa kalooban ng Kanyang Ama sa langit hanggang sa punto ng kamatayan, sa kamatayan man sa krus. So, makikita natin ang obedience ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa Kanyang katapatan, sa Kanyang Ama sa langit, nais niyang tuparin ang pinapagawa ng Kanyang Ama. At ang sentro ng plano ng Diyos sa Kanyang anak ay siya'y magiging kahalili natin. Siya yung substitute. Siya yung penal sacrifice sa pamagitan ng Kanyang atonement, sa Kanyang pagbabayad sa ating mga kasalanan. At ang sakripisyo na hinihingi ng Diyos Ama sa Kanya ay mismo ang Kanyang buhay na naging kabayaran sa ating mga kasalanan. So He was the object of God's wrath, of His judgment. Kaya nung dereliction ni Christ sa krus, my God, why have you forsaken me? Ay sa araw na yun, siya'y lumagay sa katayuan ng mga makasalanan kagaya natin. At siya'y hinatulan ng Diyos Ama, ibinuhos ang puot ng Diyos sa Kanyang Ama, sa Kanyang anak dahil sa ating makasalanan. Ganyan ang ginawa ni Jesus sa atin, sa Kanyang pagliligtas sa ating makasalanan. Kaya nga naman ang ating tugon ay dapat pagsamba, pagpapasakop sa pagka-Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat tayo ay mamuhay na angkop sa pagkatawag ng ating Panginoong Diyos sa atin. At ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11:1, imitate me or follow my example as I follow the example of the Lord Jesus Christ. So dapat ganyan ang ating buhay. Second, He is the firstborn from the dead, meaning that Jesus' resurrection guarantees our future resurrection. Nabanggit yan sa Colossians 1:18, 1 Corinthians 15:20, yung firstborn from the dead. And that He is now the sovereign Lord over all things, including death. So, maging ang kamatayan ay saklaw ng ating Panginoong Hesus dahil siya'y nabuhay mula sa libingan. Ang kamatayan ay hindi nanatiling makapangyarihan dahil ginapi na ng ating Panginoong Jesucristo. It is associated with words of supreme authority or origin such as head. Siya yung pinakapinuno. Yan ang ibig sabihin ng firstborn from the dead. This cannot mean that Christ was the first created being, but rather that He is the source, ruler, origin of all creation. So yan ang ibig sabihin ng firstborn from the dead. Yun ang maling understanding ng mga Jehovah's Witness and Iglesia ni Cristo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya created being lamang. Hindi po. Ang pagkabinanggit yung firstborn from the dead, He is the head, the source, ruler, or origin of all creation. Or in other words,
nandoon yung preeminence na siya'y mataas sa lahat ng kanyang mga nilikha. Sa katunayan, sa Colossians 1:15, ang Panginoong Kristo ang siyang creator sa lahat ng mga nilikha dito sa mundo. This cannot, so for Christ to be the firstborn of the dead signifies not merely that He was first in time to be raised from the dead, but also that He was first in importance, so preeminence, having supreme authority over the dead. Third, He now reigns as exalted Lord over all earth's rulers and kingdoms. Jesus is our example as the faithful witness. So siya yung matapat na patutuo, siya'y sumunod sa kalooban ng Diyos Ama, and our hope for a future resurrection and the object of our faith as the exalted Lord. Kaya siya yung object ng ating pananampalataya. Kaya pag sinasabing faith o pananampalataya, hindi sa lakas ng ating pananampalataya. Ang tawag yan ay fideism. Faith in our faith. So pananampalataya natin, faith in faith. But ang pananampalataya magkakaroon lang ng bisa kung tama ang object ng ating pananampalataya, which is the Lord Jesus Christ, ang kanyang ginawa sa krus. And He is now the exalted Lord dahil siya'y nagtagumpay sa kamatayan sa pamagitan ng kanyang pagbayad sa ating mga kasalanan. So the declaration of Christ's sovereignty in verse 5a calls for a response of worship. Kaya ang angkop na tugon dito ay pagsamba sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Tayo sumasamba sa ating Panginoong Kristo. He is the object of our worship. Tayo ay nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagligtas sa atin, na siyang naglinis sa ating makasalanan. Dahil sa Kanya mayroon ng kapatawaran, and we are now accepted as His beloved, as His adopted children. So John addresses the doxology to Him who loves us verse 5b. This is the first thing Jesus has done for His people. Notice that this statement is made in the present tense. Jesus loves His people. Present tense. Jesus' love for His people led Him to lay down His life, and what Jesus accomplished by laying down His life is identified in the final words of verse 5, and has freed us from our sins by His blood. So past tense. So binanggit ditong blood, ang ibig sabihin nito ay nakabit sa buhay ng Panginoong Hesus, dahil yung blood ay naroon yung buhay. Pagka ang iyong buhay, kagaya ng mga animal sacrifices, naroon yung blood na nakabit sa buhay, at pagka kinata yung mga hayop bilang sakripisyo, siya'y namamatay. So ang Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo na siyang alay mismo ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, tayo ngayon ay pinalaya na mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Past tense yung freed from our sins. So this is the second thing Jesus has done for His people. The blood of Jesus frees us from our sins in the sense that His death cancels our obligation to pay the penalty of our sins to the Father. So dahil sa ating mga kasalanan, nararapat tayo sa hatol ng Diyos. Those who sin deserve to die. Nararapat tayo sa kamatayan. Death is separation from God. Jesus died that death so that His people could be reconciled to God and lives. Kung mayroon mang pinaka dapat inanais ng isang makasalanan, ay magkaroon siya ng reconciliation sa Diyos na ito, dahil lahat tayo ay ilalim sa puot ng Diyos at hiwalay sa Diyos na ito dahil sa ating mga kasalanan. And itong ginawa ng Panginoong Kristo ay tayo'y pinanumbalik niya sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. That's why Jesus' death was a penal. May sabihin, dahil nagkasala tayo, siya mismo lumagay sa katayuan ng mga makasalanan, siya ang hinatulan ng Diyos. So the word penal and substitutionary atonement. The word penal points to the fact that He paid the penalty. Yung penalty natin. Kaya mga kriminal, pag nagkasala, yung mga tao, sila kriminal, sila ay hinahatulan, sila ay kinukulong, at minsan ay sila ay in-execute.
dahil sila'y nagkasala sa lipunan. At lahat tayo, one way or another, nagkasala sa Diyos. Walang sino mang matuwid, wala kahit isa. At ang nararapat sa atin ay kahatulan ng Diyos. Kaya walang sino mang pagmamayabang rito dahil natanggap natin ang kaligtasan. Ito'y biyaya lamang ng Diyos. Kung naunawaan mo ang iyong katayuan sa harapan ng Diyos bilang ilalim sa kanyang puot, ang angkop na tugon sa iyo ay pagsamba at pagpapakumbaba sa iyong sarili sa harapan ng Diyos dahil kay Jesucristo. So the word substitutionary means He died in place of His people as their substitute. And the word atonement means that His death reconciled men and women to God. So the next phrase in verse 6, priest to his God and Father, points to two things Christians do. Dahil sa reconciliation, dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo, ngayon, ang description sa atin sa verse 6, Revelation 1:6 picks up the combination of kingdom and priest from Exodus 19:6, kingdom of priest and holy nation. Yan ang description ng bansang Israel sa lumang tipan. At ngayon, ang katuparan niyan dahil sa ginawa ni Jesus ay ang iglesia, ang mga mananampalataya. First, Christians serve and worship God. That is priest. And second, building on what John says in Revelation about Christian bearings witness to Jesus. Our status as priest means that we mediate the knowledge of God to others. So we intercede God for others. Tayo mga pari, hindi mo na kailangan ng mga pari ngayon, kundi bawat mananampalataya, the moment you believe, the moment you put your trust in the Lord Jesus Christ, the moment you are converted, you are a priest. And there is not the slightest hint of a division between regular believers and a special class of priests. And rather, makikita natin all believers are priests according to 1 Peter chapter 2 verses 5 to 9. We are all priests by virtue of Christ's death and resurrection. We proclaim the saving good news. We announce that God has put Jesus forward as a sacrifice or of propitiation to be received in faith. Romans 3:25. We proclaim that Jesus is the way to the Father. Dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang puot ng Diyos ay napawi. That is propitiation. And ang paraan upang mapawi ang puot ng Diyos ay sa pamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. We see here the pattern of all worship. God reveals Himself and His people respond with the praise due Him. Glory and dominion belong to Jesus because first, He loves us. He freed us from our sins by His blood. And third, He made us a kingdom and priest. He made a kingdom, so dominion over that kingdom belongs to Him. He loves and frees, so those loved and freed give Him glory. So tayo na mga pinalaya ng Diyos at tayo yung object ng Kanyang pag-ibig ay tayo pinalaya ng Diyos and nagpupuri sa Kanya. The proper response to all that God has done is to God be the glory. Kaya ang angkop na tugon sa lahat ng ginawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Jesus na Siya ang nagbayad sa ating makasalanan ay sa Kanya lamang lahat ng kaluwalhatian. To God be the glory. So, are you living like you belong to the kingdom of Jesus? Does your life attest that dominion belongs to Jesus? Do you live like He is your Lord? Is He Lord over your internet usage? Ikaw ba ay nanonood ng porn? Ikaw ba ay may takot sa Diyos? Is He Lord over your money? Is He Lord over your ambitions for your children? Is He Lord over your conversations? Are you living like a priest, worshiping God and helping others to know God? Does your life announce that glory belongs to Jesus? Those who know God most have the most reason to worship. For worship is our response to God, to what God reveals of Himself. Worship is our proper response to God. In fact, worship
encompasses all of life. So hindi na hinihingi ng Diyos yung ating mga animal sacrifices, dahil ang ultimate sacrifice ng ating mga kasalanan walang iba kundi si Jesus, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ngayon sa mga mananampalataya, ang hinihingi ng Diyos ay ang ating buhay bilang sakripisyo natin sa Diyos, bilang handog natin sa Kanya dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. So ang ating pagsamba hindi lamang sa araw ng linggo kung saan tayo nagagather, kundi maging sa ating individual na buhay, sa ating maginagawa sa araw-araw from Monday to Saturday. Tayo ay sumasamba ng Diyos. Ang buhay natin isang buhay ng pagsamba. Hindi mo pwedeng i-isolate ang buhay mo sa 6 na araw doon sa ikapitong araw, dahil ang buhay ng bawat mananampalataya dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at dahil sa pagpapawalang sala sa atin, tayo ngayon ay binago na ng Diyos at ang buhay natin ay isang buhay ng pagsamba. Tayo ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Have you been freed from your sins by the blood of Jesus? Do you belong to the kingdom of Satan, or are you now part of Jesus' kingdom? If you are not sure, call on the name of the Lord and you will be saved. So sa mga hindi pa mananampalataya at sa walang ugnayan pa sa ating Panginoong Jesucristo, ang panawagan ko sa inyo na sumampalataya kay Jesus. Siya yung object ng ating pananampalataya. Ang kanyang ginawa sa krus at muling pagkabuhay. Siya ang Panginoon, siya ang naghahari. At naway kayo'y himukin ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na kayo makakilala sa Kanya. Verse 7, the urgency of the need to be reconciled to God through faith in Christ is announced in verse 7. When John proclaims, "Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him, even so, Amen." So the first statement, "Behold, he is coming with the clouds," picks up the Old Testament's indications of a conquering Messiah by quoting Daniel 7:13. Yun yung the Son of Man. So Daniel 7 portrays the Messiah's receiving an everlasting kingdom, and this is what the accepted messianic expectation in Jesus' day. In the words, "and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him." Here John quotes Zechariah 12:10 in order to put the idea of a suffering Messiah side by side with the idea of a conquering and ruling Messiah sa Daniel chapter 7 verse 13. So John here combines Daniel 7:13 and Zechariah 12:10 to 12 to announce the second coming of Jesus Christ. Clouds are common Old Testament symbol for God's glorious presence. So naroon ang presensya ng Diyos sa clouds. For example, Exodus 13:21 na kung saan kung sa paglalakbay ng mga Israelita at naroon yung clouds, ibig sabihin yung presensya ng Diyos, yung protection ng Diyos sa atin. And sa bagong tipan, dahil kay Jesucristo, siya mismo ang presensya ng Diyos, the ultimate meeting place between God and man, the Lord Jesus Christ. So in Daniel 7:13, the Messiah is described as one like a son of man, a human being who comes with the clouds of heaven and is given all power and authority. Naroon yung kapangyarihan at otoridad sa lahat ng kanyang mga nilikha, ang Panginoong Jesucristo, at siya yung presensya ng Diyos sa atin. But as predicted in Zechariah 12:10 to 12, His glorious return results in sorrow or mourning from those who have opposed Him, because His return will involve judgment for the wicked. So, sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, naroon yung tinatawag na general judgment. Lahat ng mga taong walang ugnayan kay Jesucristo, sila'y hahatulan, at ang paghahatol ay walang hanggang kahatulan. So, ang kabaliktaran niyan ay walang hanggang buhay, walang hanggan na kapiling ang Diyos magpakailanman. Ngunit ang
opposite niyan ay walang hanggang kahatulan dahil sa kanilang mga kasalanan, kabilang ang mga minion ni Satan, kabilang si Satanas na hahatulan ng Diyos. At sinong maghahatol? Walang iba kundi si Jesus, the conquering Messiah. So Paul wrote that the dying and rising Messiah was a mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. Colossians 1:26. He is the King of kings and Lord of lords. Revelation 19:16. John quotes these two texts in order to prove that what happened with Jesus is exactly what was predicted in the Old Testament. So, yung nangyari sa ating Panginoon Kristo, yun mismo ang eksaktong prediction sa mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Siya mismo ang hinatulan ng Diyos para sa ating makasalanan at ngayon siya naghahari sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay muli, the resurrection of the Lord Jesus Christ. And John continues, the fact that he is the Alpha and the Omega means that he is the beginning and the end, the first and the last. And this is explicitly reiterated when he identifies himself as the one who is and who was and who is to come, the Almighty. So here it expresses totality. The God who controls the beginning and the end is by implication supreme all things. Yan ang ating Panginoong Kristo. And He alone is the divine creator who rules over His created realm and will bring it to its appointed telos, meaning goal, when He announces it is done and makes all things new sa Revelation 21:5 and 6. So ang Panginoong Kristo ang siyang maglulubos ng kasaysayan sa kanyang muling pagbabalik at babaguhin ng Diyos lahat roon sa bagong langit at bagong lupa ay wala ng pagluha, wala ng karamdaman, wala ng pasakit, wala ng kaaway, wala ng kamatayan dahil si Kristo kapiling ang mga mananampalataya ay maghahari sa Kanya magpasawalang hanggan. So yan ang pangako ng Diyos, yan ang pag-asa ng bawat mananampalataya, yan ang ating blessed assurance, yan ang ating expectation. But while waiting for that final and glorious day, we do our responsibility. Ginagawa natin yung ating task. Tayo nag-ibanghelyo, yun ang nagbibigay sa atin ng joy, ng boldness, dahil nangako ang Panginoong Kristo at tiyak ang kanyang pangako sa atin. So, sa mga Kristiyano, tayo ay namumuhay, hindi tayo stagnant sa ating buhay bilang mananampalataya. Tayo ay kumikilos. We proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. We do our mundane task sa araw-araw. Yan ang panawagan sa atin. So, the Lord God Almighty means He is King of the nations. Revelation 15:3, who reigns in power and executes true and just judgments. Sa Revelation 16:17, ang ating Panginoong Kristo mismo sa kanyang muling pagbabalik. God is always an eternal, everlasting, and almighty, and there is no escaping Him. Dahil sa yung Alpha and Omega, ito yung first and last letters of the Greek alphabet. So, yung first and last and in between, yun yung kasaysayan, ang Diyos ang siyang nag-orchestrate, ang ating Panginoong Kristo na siyang naghahari sa kasalukuyan. And first, ang application nito sa atin, salvation is not just what God saves us from our sins, from the bondage of sin, but also what God saves us for. So, hindi lang yung ating natanggap nating kapatawaran sa kasalukuyan, maging sa ating horizontal relationship sa Diyos, sa kapwa-tao natin. Yung una, yung vertical relationship, then yung ating horizontal relationship among men. Although the cross is crucial to the gospel includes more than the cross. Notice the verbs in verses 5 to 6. Jesus loves us, freed us, and made us to be. So Jesus loves us, and this love was demonstrated supremely on the cross.
And yet Jesus has saved us from our sins and saved us for so much more. So the cross and resurrection liberated us from the power of sin. Tayo pinalaya na sa pagkaalipin ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. We are no longer characterized by sin. Tayo po ay hindi na ilalim sa pagkaalipin ng kasalanan dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo. Bagamat nananatili pa rin tayong makasalanan, there is what we call the remaining depravity in us, ngunit hindi na tayo alipin sa kasalanan. Tayo alipin na ng ating Panginoong Kristo. Tayo ay mga slaves, tayo ay mga dolos ng ating Panginoong Kristo. Ang ating allegiance ngayon ay si Jesus. Pagka ikaw ay isang totoong mananampalataya, hindi ka na alipin sa kasalanan. Ikaw ba'y nagpapakaalipin sa kasalanan na yan? Ikaw ba'y patuloy na gumagawa sa na labag sa kalooban ng Diyos? Ikaw ba'y namumuhay na kagaya ng mundo? Pag ganyan ang iyong description, hindi ka pa mananampalataya. At ang hamon ko sa iyo, lumapit ka kay Jesus. Ika'y sumampalataya kay Kristo. Siya ay magpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin na yan. At dahil alipin ka dyan hanggang wala ang kapangyarihan ng Diyos, wala ang pagkilos ng Banal na Espiritu, mananatili kang alipin sa kanyang kalagayan. At ang panawagan sa iyo, lumapit ka kay Jesus dahil si Jesus lamang ang magpapalaya sa iyo mula sa ganyang pagkaalipin. But God has done more than change our relationship to sin. He also changes our present and our future relationship to Him and to each other. Dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus, higit pa riyan yung nagagawa ng Ebanghelyo, dahil mayroon na tayong ugnayan sa Diyos at bawat mananampalataya, mayroong pagmamahalan. There is what we call harmony, unity, bagamat mayroong paring hindi pagkakaunawaan o misunderstanding, and yet because of what the Lord Jesus has already accomplished on the cross by His death on the cross, and ngayon tayo ay pinalaya na ng Diyos. At dahil kay Kristo at yung ating mga relasyon sa ating kapwa-tao ay meron ng tinatawag na pagkakasundo dahil sa ginawa ni Jesus. So He saves us to become something, namely a community or kingdom of priests. So for people undergoing trials, Jesus says suffering, love brings comfort and reassurance that He understands what they are going through. So anuman ang ating nararanasan sa kasalukuyan, yan ay naunawaan at nakikita ng ating Panginoong Kristo. And what is even more powerful is that Jesus does not plan to leave them wherever they are. So hindi tayo iiwanan ng ating Panginoong Kristo. Kapiling niya tayo lagi, kasama niya, He is with us. And pangalawa, the God who is the sovereign ruler of the universe is also personally present with His people. So this passage stresses God's eternal nature and sovereignty. But it also reminds us that our all-powerful God is always present with us. Lagi natin siyang kapiling, kasama hanggang sa huli nating mga hininga, maging sa ating kamatayan. According to Psalm 23, kapiling natin ang Diyos. Hindi natin makakapiling, makakasama ang ating mga mahal sa buhay pag tayo ay lilisan sa mundo. Ngunit ang ating Diyos, dahil kay Kristo, kapiling natin siya maging sa buhay na dahil sa kabilang buhay. So we desperately need to know both realities, that God is in control and that God is with us. Kaya sinabi ni Paul sa Philippians 1:21, "For to me, to live is Christ and to die is gain." Dahil maging sa kabilang buhay, kapiling natin ang Diyos. At sa kasalukuyan, huwag mong isipin dahil sa pandemic na ito, ikay iniwanan na ng Diyos. Huwag kang magiging self-centered sa iyong nararamdaman. Look
to the cross of the Lord Jesus and what He has done for you, na siya namatay para sa ating makasalanan. Doon makikita natin mas bigger kaysa ating nararamdaman, sa ating iniisip lang na personal at sa ating nararamdaman sa kapwa-tao, at lagi tayong tumitingin sa ating nararamdaman. At dapat natin yang gapiin sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Huwag kang focus doon sa iyong nararamdaman, kundi sa ginawa ni Kristo outside of you sa krus ng Kalbaryo. Ika'y pinatawad na sa iyong mga kasalanan, mayroon ka ng relasyon sa Kanya. So Jesus Christ will come again. While Revelation is not only about the return of Christ, it is certainly about His return. As God intervenes through the first coming of Christ to offer salvation, so He will intervene through Christ's second coming to consummate salvation. He will judge and destroy evil, resurrect His people, and transform creation so that He can live among His people forever. Praise Him. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na aming narinig na tunghayan dito sa Book of Revelation. Naway ito'y magbibigay sa atin ng kalakasan at kagalakan na patuloy na maglingkod sa inyo dahil sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen.